O hindi ba inamin niya na, pati ngayon, yung ngayon din, kasi both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yun ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether, kasi supposedly dapat, ididemanda mo yung isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. Using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam. Kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya, hindi ko nga maintindihan. Lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Because in Article 1, the basis is nowhere to be found. Why? Hindi nga final eh. So how can you sue the Vice President? Alam mo yung testigo kanina, napaka-evasive. Tinatanong siya, malalaman mo ba kung alias yun o hindi? Di ba ang sagot niya? Hindi sir, kasi wala naman nakalagay doon na alias. Kinawa, tatanungin kita. Kasi kung ako ang senador, tanongin mo, ganon, hindi mo alam kung ano alias. Kung sinabi ko sa yung McDonald's nakalagay doon, hindi mo alam na alias yun? Di ba? Common sense eh. Talagang we're wasting our time. Ang problema nga kasi, hindi nila tinitingnan yung nature ng pondo. It's confidential nga. Hindi mo talaga po pwede. Like yung mga sinasabi ng kailangan mo na receive, hindi mo kailangan yun. Bakit ganyan? Kasi nag-acknowledge na nga, ginamit namin to. Pumirma na, nakapirma na. Ano ang kailangan mong resibo? Nandun naman yun. Ang tanong ko sa kanila, halimbawa, nagdududa ka na walang nirenta na 2 million? Bakit? Nakita mo ba na wala? Madali sabi, kung gusto mong sirain sila, puntahan mo. Pag tinanong mo naman, sasabihin sa'yo may nirenta ba kayo? Saan ba yan? Pero even that question, baka mahirapan ka kasi nga, pag tinuro mo yan, malalaman mo na yung style ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Yan ang palagi natin sinasabi. You cannot reveal the method of destroying your enemy because that funds precisely are being used to destroy them. You buy them. You buy the informants. You penetrate. You buy the mga nag-trader sa kanila. Pag yun ay sinabi mo, sira na lahat. Kaya nga, di ba, there is a circular na sinasabi, yung precept ng defense. Ha? Na hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan kaya lang nga, bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Isa pang abogada dyan, nakayaya mo, sobrang ng yabang, kung ano-ano mo pinagsasasabi. Maraming mga komentaryo na hindi dapat niya sinasabi. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree, just like, tama siya. Tama yung sinasabi kasi, yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. You know how? Ano nga yung tinatawag yung unang ADM ba yun? Ano yun? O, kasi tatlo di ba? Yung isa, and then notice of suspension and notice of disallowance. Ano yung una? Audit observation. Alright, yung audit observation. Di ba? Iyon lang ang kanya. Yung presumption, papasok doon. Pero, tinanong nga siya, meron na bang notice of, yung may liquidation naman, papambayarin mo naman pag may notice of
suspension at may notice of disallowance. In other words, the presumption dun sa observation, observation what? Credit? Observation? Audit observation memorandum, notice Oh, of disallowance, audit. emerging suspension. Okay. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal eh. From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. Bisisingilin ka na, bayaran mo na yan. Specific amount na sinabi. Pupunta ka pa sa commissioner eh. Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, punta ka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final eh. Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. Babalikan natin ha. It's not final. So if it's not final, there is no basis for putting the Vice President in an impeachable offense. Wala eh. Paano mo sasabihin na irregular eh? Hindi pa nga final na irregular eh. Pag sinabi na ng Supreme Court, tama si commissioner. Wala pa nga sa commissioner. Nandun pa lang siya sa sa mga auditors eh. Pwede pa siyang, di ba sinabi na, ang alam ko sir, nag-appeal o nag-appeal pa lang. Di wala. Kaya parang useless lahat ang mga tinatanong na mga mawalang galang na sa mga senador. Na, tanong sila ng tanong, although hindi naman lahat sila, yung mga iba naman alam nila. Kausap ko yung dalawang senador kanina. Sabi ko, hindi nga final. Oo nga, hindi nga final. Bakit daming tinatanong? Sabi ko yung mga kasama niya, lalagay ko na sa bulsa ko eh. Itong prosecution, nagpapa-admit ng mga dokumento. Hindi pumapayag. Tama lang eh, hindi talaga pumayag. Ba't ba nagtatrial lang kayo? Saka pa kayo, dapat noong pa yan. Tapos sinisisi pa nila, dapat sa pre-trial, kayo yun eh, kayo ang dapat nag-offer noon. Ngayon lang kayo nag-o-offer eh. Tsaka isa pa, ito naman si presiding senator, judge. Paano yun naman payag? Hindi ko rin maintindihan. Sinasabi niya, well, there is no requirement for stipulation of facts. I'm not pressuring you, but I would rather you take the opportunity. Pambihira, para naman neutral naman yung mo. Hindi mo malaman kung papunta ka doon o pabalik. While you're not saying na you're compelling them, and yet, sinasabi mo na, sige na, gawin niyo na. Hindi pa pwede yan. Trial na kayo eh. Di magpresenta ka ng ebidensya kung gusto mo. Lahat ng mga katanungan ngayon dito sa testigo ito, pati sa mga susunod, sira na lahat yun. Why? Inamin na nga nilang hindi sila final. Yun ang pinakamatindi ron. Pag sinabi mo hindi final, giba na lahat ang testimonyo. Kasi walang kaso. Walang kaso. Eh, ba't ka nagdemanda? Wala pa palang final. Kasi nung pa nila sinasabi na final, eh inamin na nga nilang hindi. Di ba? Kahit mga prosecution, meron ng sinasabi ang auditor na, di ba, may notice na nga of disallowance. Eh, hindi pa nga final, ang kulit nyo eh. So, wala akong makitang conflict of interest doon. Kahit pa nga sabihin mo na, demanda nila kung gusto nila. wala naman eh. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano bang conflict doon? Ang conflict doon kung opposite ang mo. Ang opposite ang posisyon mo, hindi naman eh. Inaamin na nga nila, pwede naman daw yung acknowledgement. Kasi wala naman daw, wala nga prohibition. Wala rin na, pwede ka pa. Madalit basta babalikan ko nga na doon sa hindi final. So pag sinabi hindi final ang findings mo, ibig sabihin, dapat di ka nagdemanda. Ibig sabihin, marunong ang Office of the Vice President kasi tinitingnan nila ang batas, hindi naman pala kailangan. Kasi nga, pag naglabas ka ng mga resibo doon, yung kalaban mo, alam na lahat ang mga ginagawa mo. Hindi nga dapat yun eh. That is precisely why that circular of the 1992 ba yun, sinasabi rin na hindi dapat magkaroon ng mga resibo ng ganyan, hindi mo dapat sasabihin ng operation mo kasi it involves national security. Pag yan binigay mo, nilabas mo sa publiko, yung mga kalaban mo, alam na. Kaya tama yung pinupunto ni Robin Padilla.
yung 3 times na kumuha ng 125 million, walang atake during the, yung inauguration, ano ba yan? Parang anniversary. Important dates na. Oo, mga anniversary ng mga kalaban, hindi nakapag-atake. Kasi nga, na-neutralize na eh. Oh. Madalit sabi, malalaman mo lang kung binulsa ang pera ng confidential funds o hindi, kung nagkaroon ng kabiguan. In other words, wala kang nakitang, akala ko ba gumamit ka ng pondo, bakit katakot-takot pa rin ang bombahan natin dito, ang dami pa rin nare-recruit. Pero the fact is, hindi lang na-reduce, mukhang wala na tayong marinig na kinukuha mga bata, dinadala sa NPA. Wala rin tayo nakikita mga atake ng mga rebelde. Ibig sabihin, na-neutralize mo sila. So, nagamit mo yung pera. So, Saka isa pa, huwag nilang kakalimutan na, ito si Presidente Marcos Jr. Ang nagbigay ng pondo, hindi naman nag-request si Inday Sara dyan eh. Kasi nga, nakita ni Presidente Marcos Jr., to his credit, na maganda ang ginawa niya sa NTF-ELCAC as chairperson. Kaya nung makita niya, bigyan pa kita ng pondo. Hindi naman siya naghumingi eh. Nilagay mo sa budget mo, inaprubahan ng Kongreso, bakit ngayon sinisisi niyo siya? Tapos ididimanda niyo pa. days kasi naman. 125 million. Tapos ang flood control project, billion. Ayaw niyong imbestigan. Itong gusto niya, yung napakaliit. Di ba? Pero mo yung mga natatanggal ng mga reforma, 70,000. As against, how much? How many billions already that they have pocketed? And they have ignored investigating, they have ignored prosecuting. Ang dami nun. Now, if you want a circus, this is the place to watch the proceeding.